Masyado nga na naman magulo sa paningin ko itong ilalim ng lababo, kaya heto't inayos ko na naman uli. Pero syempre bago nga yun, hi hello, welcome to my vlog. Medyo maiksi nga itong kurtina ko sa lababo, kaya nga kapag madumit maalikabok na dito, kitang kita nga talaga. Dito nga pala nakatago yung mga gamit na madalang nga lang namin gamitin. Katulad na nga lang nitong mga laruan ng bata at mga sapatos namin. Meron na nga rin kaming mga sapatos na hindi nagagamit, kaya nga heto't pinili ko na nga muna yung magagamit pa namin sa hindi na magagamit. Yung iba kasi dito sobrang luma na nga. Tapos yung iba sira naman na o di kaya maliit na sa amin. Kaya nga bala ko na rin talaga mag-declutter ng mga gamit namin na hindi na nagagamit, para nga kahit papano lumuwag-luwag nga dito sa ilalim ng lababo. Bala ko na rin kasing itago dito yung mga nakalagay nga dito sa ilalim ng patungan ko ng kalan. Ang sagwa kasing tingnan kapag ka nasa gawing sala ka nga. Buti na nga lang saktong padating na nga rin yung truck ng basura. Kaya nga heto't minadali ko na rin talaga yung pag-aayos nga dito para nga maihabol yung mga basurang makukuha ko dito. Hindi naman siya literal na basura, kundi nga yung mga gamit na hindi na talaga namin ginagamit. Sa totoo lang, ang hirap din kasi talaga mag-let go ng mga gamit dahil baka nga kailanganin mo rin balang araw. Pero dahil meron na rin naman tayong mga bagong gamit, finally, heto't malilet go ko na nga rin yung mga lumang gamit na nandito. Winalisan ko nga lang itong ilalim ng lababo bago ko nga ibalik itong mga gamit na natira. Pinagsama-sama ko nga lang yung mga bags para nga kapag kakailangan namin, madali ko nga lang din makukuha. Nilagyan ko nga rin pala ng sapin itong ilalim ng lababo dahil wala na nga rinold yung banda dito. Diyos ko ate, nakailang paikot-ikot pa nga ako sa mga gamit dyan para nga lang makuha yung magandang ayos. Hindi ko na lang talaga sinama dito sa video dahil baka nga humaba pa ito. Itinago ko na nga rin dito yung color blue ko na storage box. Ganyan na nga pala yung itsura nung maayos ko na nga yung ilalim ng lababo. Medyo siksikan na rin talaga sila dyan dahil wala naman din ibang mapagtataguan ng mga gamit dito. Bala ko na nga rin palang ayusin dito banda sa may mga Durabox ko. Medyo naguguluhanan na rin kasi akong tignan dito, kaya nga heto't idadamay ko na nga rin ayusin. Meron pa nga natira doon sa insulation foam na nabili namin at bala ko ngayon ilagay dyan banda sa sulok dahil medyo kinapos din talaga dyan. Inusog ko na nga lang muna pala itong mga Durabox dahil bala ko nga maglagay ng space sa dulo para nga meron nga taguan yung mga unan namin. Dahil hanggat maaari ayoko nga makikita yung mga nakatambak dito sa bahay. Actually hindi pa nga yan yung ayos na gusto ko, pero ganyan na nga munang ayos yung gagawin ko dahil pinapatuyo ko pa nga yung kurtina. Kaya nga asahan nyo na kapag natuyo na ngayon mababago na naman itong ayos ko na to. Wala lang, magpapapawis lang talaga ako dahil sobrang ngayon lamig nito. Hala, pero yung suot pang summer. Anyways, ang dami nga pala nag-comment kahapon sa mini vlog natin. Nabaligtad nga raw yung paglalagay namin ng insulation foam. Mga ate, sobrang tagal ko na ang gustong maglagay ng ganyan. Kaya nga kahit hindi pa nga kami nakakabili or wala pa kaming budget, nanood na nga ako sa YouTube kung paano nga yan ikabit. Plus, ganyan nga rin yung turo doon sa pinagbilhan naming hardware. Sabi nga sa napanood ko sa YouTube, kapag yung silver nga daw yun nasa ilalim, may tendency nga maipon dito sa loob ng bahay yung init. At isa pa, single nga lang kasi ang nabili namin. At meron nga talagang ganyan na double-sided yung silver. Ayoko din naman yung double-sided dahil gusto ko nga yung puti rin yung nasa ilalim. Pero hanggang ngayon nga hindi pa rin nga ako mapakali dyan sa ginawa namin. At ate, gusto ko talaga siyang ayusin ulit. Pero saka na nga lang kapag good mood nga si Mr. Dahil ate, hindi ko naman yan kayang gawin mag-isa. Kung abot ko nga lang yan, talagang ginawa ko na. Dahil sa totoo lang, ang hirap din talagang gumawa kapag kakatuwang mo nga yung asawa mo. Mas marami pa talaga yung bangayan kaysa sa gawa. Pero minsan wala ka din naman talagang choice dahil hindi naman lahat ng bagay kaya mo ang gawin. O siya, hanggang dito na lang muna mga mima ko. Lord, maraming salamat po sa kalakasan at kaligtasan at syempre sa pagmamahal.